totalize nila eh. Gets mo? Ibig kong sabihin yung sinabi ng Ano yung Manok tanong mo, Show. Pex? Ano yung... Ang tanong ko, di ba sinabi ni Satanas, kapag ka kumain ka ng prutas na yon, magiging parang Diyos ka na nakakaalam ka ng mabuti at masama. Di ba? Yung sabi niya ibig sabihin ba hindi nagsinungaling si Satanas nung panahon na yon? Kasi nakakilala sila ng mabuti at masama, nalaman nga nilang hubad sila, di ba? Oh, pagkakilala ng mabuti at masama, yun lang yung Sinungaling si similarity. Satanas noon. No? Ganito kasi yan. Magiging Ganito. parang impure ka saan? Kilala ka ng mabuti at masama. Alam nila Doon sa tama- punto na yun. Alam mo nila. ba kung Pero bakit wala silang sinabi- experience. Ganito kasi yan, ganito. Di ba sinabi ni Satanas na hindi, teka wait. Kasi ganito yan, yung si Satanas, hindi tama si Satanas diyan. Alam mo kung bakit? Kasi di ba sinabi niya makikilala niyo na ang tama at mali, di ba? Kasi nung kinain na nila yon, kaya nila nalaman na ang tama at mali kasi sinabi ng Diyos na sa kanila yun, nauna nang sinabi ng Diyos sa kanila yun. Di ba? Kumbaga, may knowledge na sila sa good and evil. Ang problema lang, wala silang Sabihin ni experience. Satanas, nauna nang sabihin sa kanila ng Diyos yun. Di ba sabi, mamamatay kayo, ganito mangyayari sa inyo. Ganito pinaliwanag Kaya nga mo, kaya sila eh. alam na. Bago pa sinabi ni Satanas, alam na nila yun. Di ba Alam na sabi nila yung good and evil. Ang Manok Show, problema, di ba? may Wait lang, action pakinggan silang niyo ginawa ako. nung kinain. Walang ganun, Aya. Di ba sabi ng Walang Manok ganun, Show, Aya. Hindi kapag ka kinain nyo, di ba? Sabi ng Manok Show, kapag ka nung araw na kinain nyo yun, magiging parang Diyos kayo at mamumulat ang inyong mata. Yun ang sabi ng Manok Show. Ngayon, di ba nagtanong ang Diyos, ba't kumain ba kayo ng bungang pinagbabawal? Ibig sabihin, namulat yung mata nila Hindi kaya siya sila nag-expect. nagtago. Kasi hindi siya nag-expect na kumakain sila. Hello? Kaya niya tinanong, unexpected kasi yun eh. Tagabasa, Ang gamitan kita ang sagot ng babae, bakit siya kumain? Kasi may nag-inganyo sa kanya, ininganyo siya ng ahas tagabasa. na kumain. So, ibig nang sabihin, ang gusto ko'y punto, hindi nagsinungaling yung Manok Show, hindi nagsinungaling si Satanas. Totoo yung sinabi niya. Sinungaling Hindi. siya kasi sabi niya hindi Nagsinungaling siya. Sabi niya pag kinain niya, hindi sabi niya na Sinungaling siya. Pero 50-50 ang nangyari kasi dyan eh. Ang tawag ko dyan, bahagya. So, ibig sabihin, hindi pure na sinungaling. Ganon. Sinungaling talaga pandaraya. siya. Pag pandaraya, ibig sabihin half truth lang yun yung sinasabi Half-truth. ni Satanas. So, hindi pure na sinungaling nga, half-truth lang. Ganon. Hindi, may tinamaan naman siya Pandaraya doon. pa rin yun, Eh, siyempre. ang So, may conclusion tinamaan niya doon. eh. So, hindi pure na sinungaling sa Satanas. May tinamaan eh, di ba? Kaya nga ang definition sa 8:44, siya'y hindi nananatili sa katotohanan. Narinig mo ba yung analogy ni tagabasag? Hindi siya nanatili sa katotohanan. Bakit hindi siya nanatili sa katotohanan? Kasi wala siyang katotohanan talaga. Pinapalabas ni tagabasag ang Satanas tama kasi bakit? Hindi sila namatay agad-agad nung kinain eh. Paano naging tama? Agad Sinabing ganun. Hindi. Ang nasa talata, kapag daka, ikay mamamatay. Alam mo kasi, Oh, so sinungaling ang Diyos pala. hindi mangyari ni Jordex. No, kasi hindi kapag dakaw eh. Mangyari ni Jordex. Iwan ko sa iyo tagabasag, hindi matuwid. Ang gusto kasi mangyari ni Jordex, explanation nung mo. sinabi ng Diyos na sa araw na ito mamamatay kayo, automatic mag-i-effect yun. Akala siguro ni Jordex, yung punong kahoy na yun, lason yun. So tama ba ang Satanas na hindi siya namatay agad? Paano naging tama sa Satanas? Paano naging tama si Satanas? Ano Kasi ba di yun ba sinabi? nakalagay kapag daka, ikay mamamatay. Yung sabi ng Diyos hindi naman namatay kapag dakaw eh. Inabot pa ng 930 years yata Kasi- bago. Oo nga. Kasi nga, Yung nakalagay doon. kasi nga, ang iniisip ninyo, no, pagkakamatayan na, patay na, no? Ang inisip kasi natin, no, iba kasi ang salita ng Diyos, iba ang salita at pag-iisip natin, no? Pag sinabing mamamatay ka, hindi yun effect on the spot. Kasi hindi yun lason. Kasi wala naman siya sinabing mamamatay ka ngayon. Walang sinabing ngayon eh. Basta sabi Sa araw mamamatay na ka. ito, mamamatay ka. Tagabasag, magiging ano ka dyan, magiging problematic yan. Kilala mo si Usa, di ba? Pagkahawak niya doon sa kaba ng tipan, namatay siya kaagad. O, Huwag mong sabi ipasok. ng Diyos. Pex, huwag mong ipasok. Hindi, di ba hindi sabi ng Diyos? Parehong Diyos ang may sabi nun. Oh. Oo, tama. Pero hindi mo pwedeng ikumpara yung... Bakit?
hindi pa sakop sa Panahon yan eh, ibang panahon. hindi pa pumasok ang knowledge kasi noon eh. Hindi pa So, ibig sabihin, nagbabago ang isip ng Diyos sa iba't ibang panahon. hindi ninyo naintindihan. Ano ba? Hindi ninyo Sige na. Hindi nyo naintindihan. Huwag mo kasing ipapasok doon yung after the effect of knowledge, which is death, no? Hindi mo kasing pwedeng i-introduce doon, ikumpara yun, yung pangyayari na yun, kasi hindi pa nag-effect yung ano eh. Hindi pa nag-effect eh. No? Yun yung pinakauna, sabi niya, sabi ng Diyos, mamamatay kayo pag kumain kayo niyan. Which is true. Inamatay nga, hindi nga umabot ng 1,000 eh. Namatay Ayun pa. sabi sa araw na kumain ka niyon. So yung araw na yon, ikaw ay tiyak na mamamatay. Yung araw na yun, hindi yun Medyo tumutukoy lang. Sige. Actually, ang sentido ng araw, no? Specifically that day, di ba? Sa araw na yon, yung araw na yon mismo. Mas maganda fix basahin natin ito. Sige. Ito, basahin nga natin kayo eh. Sige, Ang sige, ahas, diba? Ang ahas ang pinakatuso sa lahat ng hayop na nilikha ng Panginoong Yahweh. Isang araw, tinanong nito ang babae, totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kayong kakain ng anumang bungang kahoy sa halamanan? Sumagot ang babae, maaari namin kainin ng anumang bunga sa halamanan, huwag lamang ang bunga ng puno na nasa gitna niyon. Sinabi ng Diyos na huwag namin kakainin ni hihipuin man ang bunga nito. Kung kami raw ay kakain nito, mamamatay kami. So sinabi na ng Diyos na mamamatay daw sila. Ngunit sinabi ng ahas, hindi totoo yan. O, di doon pala nagsinungaling na eh. Hindi kayo mamamatay. O, nagsinungaling na uli. Sinabi lang iyan ng Diyos sapagkat alam niyang kung kakain kayo ng bunga niyon ay makakaunawa kayo. Kayo'y magiging parang Diyos. O, doon pala, sinungaling na yon. At malalaman ninyo ang mabuti at masama. Ang punong kahoy ay napakaganda sa paningin ng babae. So talagang pagkatutuksoin ka talaga, maganda ipapakita sa'yo eh, no? At sa palagay niya ay masarap ang bunga nito. Naisip din niya nakahanga-hanga ang maging marunong, kaya't pumitas siya ng bunga at kumain ito. Binigyan pa ang kanyang asawa at kumain din ito. Nagkaroon nga sila ng pagkaunawa matapos kumain noon nila nalamang sila'y hubad, kaya kumuha sila ng mga dahon ng igos, pinagtahi-tahi nila ang mga ito at ginawang panakip sa katawan. O ayun. Tumakbo man nabasag. So sinungaling pala ang Diyos dyan. Anyari si tagabasag. Hindi tagabasag, sinungaling ang Diyos. Doon pa lang kasi, nagsinungaling na. Siyempre, iba talaga ahas eh. Tutuksuin ka talaga. Oo, so ibig sabihin, iba ang kamatayan na tinutukoy doon. Hindi yung immortality. Nagsinungaling yung ahas kasi sabi niya hindi sila mamamatay eh. Ito kasi sabi Hindi dito, yung immortality ang Genesis 2 tinutukoy. verse 17.